Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. O ngayon, ang sinasabi niya, ang drama niya na naman ngayon, ang drama niya, parang ang isa pang dramang ginagamit ni Tony Cayetano, kawawa daw yung mga senador na na-traumatize doon sa sa kwarto. Nagkulong daw silang mga senador doon sa kwarto. Ha? O ito yung sinabi niya. Sabi ni Cayetano, kayo po sa minority, mas mahalaga sa inyo ang eleksyon ng 2028? Mas mahalaga sa inyo ang pagiging Senate President kaysa sa buhay ng mga kasamahan nyo? Ipinangako ko po sa harap ng pamilya ko at ng lahat na hindi ako magiging emosyonal sa pahayag na ito. Pero ito lang po ang nais kong sabihin sa lahat ng ahensya ng ehekutibo. Kung anak ninyo po ang nandoon, kung asawa nyo po ang naipit sa loob, si Camille Villar, bata pa po, ilang buwan pa lang mula ng mga anak, di ba? Nandun siya, naipit sa loob. Hindi alam ang gagawin o kung paano makakalabas. Ang kapatid ko naman, malusog siya, mabait, pero hindi na siya bata pa rin. Paano kung inatake siya sa puso habang nandun? Anong gagawin niya roon? Anong gagawin niyo doon? Yung mga legal staff ko, wala naman silang kinalaman sa politika. Hindi sanay sa ganitong gulo. Sumama lang sila sa serbisyon simula pa lang ng isang termino. Pero lahat sila ay natrauma sa nangyari. O yan. So nagdadrama, Inisa-isa ni Cayetano. Ito daw mga hindi naniniwala, yung mga hindi daw naniniwala na totoong under attack ang Senado. Ano daw ba? Kung sa anak daw ng mga nangyari yon, anong gagawin? O si Camille Villar daw kapapanganak lang. O si Pia Cayetano, yung kapatid niya, hindi naman daw na yan paano daw kung inatake sa puso. Yeah. Mga mga kabunyog. Yung mga staff niya daw na traumatized. I promised my family and some people I will not be emotional in this broadcast, but ito lang po ang pahatid ko po sa lahat ng executive department. Kung anak niyo po kaya yung nandun, kung asawa niyo po kaya yung nandun, yung mga anak ni Joel Villanueva, haven't they suffered enough kahit na sunod-sunod ang false narratives nyo sa kanila? What do you think they felt when they thought na baka hindi makalabas ng buhay yung kanilang tatay? Si Camille, bata pa, kakapanganak lang, di ba? Few months ago. Nandun po, naipit sa loob, hindi malaman kung anong gagawin. My sister, she's healthy, she's beautiful, but she's not a teenager. If she had a heart attack, anong gagawin nyo? Yung staff ko na legal, hindi political yung mga yon. Di marunong sa politika. They just joined me this term. Traumatized silang lahat. Sabihin nyo may mali na mag-warning shot. Sige na po, may mali. So ang sagot po ng NBI, kung may mali ang Senado, barilin ang mga Senado. Kayo po sa minority, mas importante sa inyo ang 2028, mas importante sa inyo ang Senate presidency, kaso sa buhay ng mga kasamahan nyo. Unang-una, ano ba dapat ang ginawa ng USAA? Ano ba dapat ang ginawa ng USAA sa ganung sitwasyon? Kung talagang under attack, hindi dapat sinecure sila, pinalabas na sila ng building. Maganda yung paliwanag ni Senador Ping Lacson. Sabi ni Senador Ping Lacson, pagka ganyan na under attack, na delikado ang lagay ng mga sibilyan, ang media at ang mga senador at yung mga staff, pinapalabas na yan. Papalabasin mo na ng building. Bakit parang relax lang yung Mau Plaska, yung USAA. Relax lang siya eh. Para nga lang nagsushooting eh. Kahit si Ruben Padilla nakathumbs up pa pagkatapos ng putukan. Kaya paano niya naman sinasabing traumatized? Paano niya naman sinasabing traumatized? Wala namang nakita ang naka-livestream ang mga nangyayari, hindi naman traumatized. Maliban na lang sa pinatay nila yung ilaw, tapos yung CCTV hindi na ngayon makita,
Wala nang CCTV kasi nagsabi si Jinggoy, i-secure daw yung CCTV. O di ba? O, tuloy nung nagpuputukan pa nga, nagputukan dun sa ano, wala namang reaksyon halos, ang media nandun lang. Kahit yung mga usaa, yung mga tauhan ni Aplaska, hindi naman hindi naman tensyonado eh. Wala, ang layo ng sinasabing traumatized. Wala, hindi nakita ng taong bayan yung traumatized. Eh ngayon, nagagalit si Cayetano kasi parang hindi daw nagmamalasakit sa kanila. Ah, yung minorya daw parang hindi pinagmamalasakitan yung kapwa nila mga senador na naipit doon sa pangyayari kagabi. Oh, ano pa nga eh, nakalabas pa nga si Bato de la Rosa at si Robin Padilla na hindi man lang Oh, kaya ngayon sana maniniwala sana ang taong bayan doon. Si si Bato de la Rosa nung nangyayari yung putukan, nakikita sa live streaming ng TV5 nanonood eh. 'Di ba? May nag-react nga, si Bato de la Rosa nanonood sa kasi nakita siya doon. Kaya, ano ito mga kabunyog? Ang nangyayari ngayon, nagdududa ang taong bayan. Nagdududa. So ngayon, nagagalit ngayon si Cayetano. Para daw hindi man lang pinahalagahan ang mga senador na kasamahan niya na naipit kagabi doon. Ha? Unang-una, hindi naman walang nakita ang mga tao na traumatized sila. Wala. Ang mga pictures at mga videos na nakita ng taong bayan, hindi man lang nakita na traumatized sila. Yung dinidescribe ni Cayetano na traumatized si Pia Cayetano, traumatized si Camille Villar. Wala. Kaya walang maniwala eh. Parang hold up me, di ba? Parang hold up me. Ang nangyari. Lalo pa ngayon na lumabas na ang nagpaputok pala 37 rounds ay yung galing mismo sa loob ng Senado. Galing mismo sa loob ng Senado, siya rin ang unang nagpaputok, nag-warning shot. At siya rin ang nakapagpaputok ng maraming rounds. Ngayon, paano mo masasabi ngayon na traumatic? Mabuti kung napasok yung Senado, nagkabarilan talaga doon. Yun, medyo traumatic talaga yun. Ayun, wala. Drama lang nito. Ang gusto ngayon mangyari ni Cayetano, maawa tayo sa kanila. Ang gusto ni Cayetano, paniwalaan natin na traumatized talaga sila. Wala nga, hindi naman maniniwala ang taong bayan. Ngayon, masisisi mo ang taong bayan kung ayaw maniwala. Masisisi mo ang taong bayan kung ibig sabihin, hindi kayo kapanipaniwala. Ha? Sa totoo lang, tapos gagamitin na naman ang Diyos. Maraming beses daw na ang mga tao ay pinagdududahan siya. Pero ang Diyos daw, laging may tiwala sa Kanya. Ginamit pa yung Diyos. Yan. Bakit ka magagalit sa taong bayan kung hindi naniniwala sa inyo? Bakit ka magagalit sa taong bayan kung hindi naawa sa inyo? Ano yun eh? Yan eh? Kung kumbinsihin nyo ang taong bayan na totoo. May investigasyon naman gagawin eh. Bakit hindi nyo ipakita yung CCTV? Hinahanap ngayon ng CCTV, wala naman. Nasaan na? Di ba? Doon pa lang, questionably na kayo eh. At ngayon, dahil walang naniniwala, nagagalit siya. Ngayon, dahil walang naniniwala, nagdadrama siya. Bakit daw tayo hindi naniniwala? Kung anak daw natin kaya ang nandun at nangyari yon. Hindi daw ba tayo naawa kay Camille Villar na kapapanganak pa lang? Hindi daw ba tayo naaawa sa kapatid niyang si Pia Cayetano? Paano kung inatake daw yun sa puso? Wag mo na kaming yan. Wag mo na kaming litaniyahan yan, Cayetano. Ngayon mga kabunyog, dahil sirang-sira ang Senado sa nangyaring ito, pinag-uusapan na papalitan si Cayetano sa Lunes. Abangan natin yan. Kasi bagsak na ang
tiwala sa Senado, sirang-sira talaga. Ang institusyon ng Senado. Yan. Tapos ang sinisisi niya sa lahat ng ito, ang minorya. Ang sinisisi niya, ang social media. Ang sinisisi niya, tayo na mga mamamayang Pilipinong hindi naniniwala sa kanya, sa kanila. Huwag nyo kaming sisihin, kagagawan nyo yan. Oh. Okay, mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.